pagkatapos po ng krus. At yun po yung 33 AD. No? Alam natin po yan, napako ang ating Panginoong Kristo sa krus para pambayaran ang ating mga kasalanan. At magbuhos ng dugo para sa bagong pakikipagtipan. Diba sabi ng ating Panginoong Kristo doon sa Matthew chapter 26 verse 26, ang sabi po niya ay, ito ang dugo ng tipan na bubuhos para sa marami. So alam po ng lahat, na mapa kapatid natin sa Churches of Christ o mapa mga denomination, alam nila ang transition po ng Old and New Covenant ay naandun po sa panahon ng pagkapako ng ating Panginoong Kristo. So after the cross, yun na po yung era ng New Covenant na sa pamumuno po o sa administration po ng ating Panginoong Kristo. Pero pansin po natin, ito pong ating pinag-aaralang libro ay naisulat noong 68 AD. Pansinin po natin, ano? Kung ito ay naisulat noong 68 AD, ang sabi po diyan, noong 68 AD, ang sabi po ng sumulat, ang sabi niya, now that which decayed and waxed old is ready to vanish away. Baka natin yan? So, kung pansin po natin doon sa pagkakasulat, noong 68 AD, yung pong old, ay hindi pa siya nagbabanish. Baka natin yan? Wala pang epekto. No? Yung old ay nananatili pa. So makikita natin, inconsistent po yan doon sa ating understanding na ang Old and New Covenant ay nagkaroon ng transition doon sa sa pagkapako sa krus. Naintindihan niyo po ba? So makikita natin, yung sinasabi po dyan, nangangahulugan, hindi po yan yung Old and New Covenant. Bakit? Bakit hindi po Old and New Covenant? Kasi po, 68 AD alam niyo po ba yung 68 AD? Kung ima-minus natin yan sa 33 AD, ilang taon na po ang lumilipat? Ito po ay, tama ba? 5. At ito po ay 3. 35 years na po ang lumipas. No? Matapos po na mapako ang ating Panginoong Kristo sa krus, 35 years na po ang lumilipas, matapos na ma-establish po yung church, noong unang araw ng Pentecostes, 33 years na po ang lumilipas, nagkaroon na po ng transition between the Old Covenant and the New Covenant. Pero itong sulat pong ito, ang Hebrews, makikita natin, sinulat po ito ng 68 AD, yung pong sinasabi diyang new, at yung sinasabi diyang old, okay, magkakaroon ng transition after pa nung 68 AD. Nung 68 AD, sabi, hindi pa siya lumilipas, pero sabi, malapit nang lumipas. Nakukuha niyo po ba? So, hindi po niya sinasabi na naniniwala po tayo, bagamat inilagay po niya yung covenant na ka-italic, hindi po tayo naniniwala, hindi po tayo natin pwedeng tanggapin yun sapagkat lipas na po yun sa panahon. Kaya meron po yung, pag yung nagdi-debate, may sinasabi, anachronistic interpretation yan. Bakit? Lipas na yan sa panahon. Bakit? 33 AD, nagkaroon ng transition between the Old and New Covenant, tapos no 68 AD, tsaka palang sinasabi ng author na ito ay vanishing away. Therefore, no 68 AD, nag-i-exist pa ito. Tama natin yun? Basahin natin sa Tagalog. Tingnan po natin ang sabi po ng banal na kasulatan. Hebrews. Umiiral na nakalagay po, o nananatili. Ang sabi po dito ay ganito. Doon sa sinasabi niya, isang bago. Ang problema natin na ilagay yung tipan, idinagdag po ng translator. Isang bago, tapos nakalagay po yung italic na tipan, ay niluma niya ang una, dalakwat ang nagiging luma at tumatanda
ang sabi po doon, malapit ng lumipas. So, noong 68 AD, hindi pa siya lumilipas. Noong 68 AD, malapit pa lang siyang lumipas. Noong 68 AD, lagas na siya. Uugod-ugod na siya. Matanda na siya. Di ba?